Naku po mga kababayan, ikakagulat nyo po ito. Lumantad na po yung mga Marines na kasamahan ni Orly Gutesa. At mayroon silang inilahad matinding mga ebidensya na talagang ikakagulat nyo. Mangingilabot kayo dito mga kababayan. At nagpakilala po sila dito isa-isa. Grabe ito mga kababayan, ito na po. At sabi nila ito daw yung huling mission nila. At magpapakasundalo daw sila sa pagkakataong ito mga kababayan. So ito na po, pakinggan nyo po yung kanilang isisiwalat dito. Yung mga mali-malitang bagahe na diniliver nila ay totoo talaga mga kababayan. May picture pa. Pati mga malalaking media outlet kasama. Grabe mga kababayan. Hindi lang po no yung mga mambabatas. Pati pala mga malalaking media outlet. Damay mga kababayan. Isiniwalat nila dito. Kaya pala mga kababayan, tingnan nyo, makikita nyo mamaya. Aalisin ng mga media na ito yung mga mic nila. Papakita ko sa inyo ha. Ito na po. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Papakilala po sila isa-isa mga kababayan. So bago nga pala ang lahat mga kababayan, subscribe nyo po si Engineer Berto. Siya po yung kumuha ng video na ito. At subscribe nyo din po yung page niya sa Facebook. Nandun po yung buong live kung gusto nyo panoorin mga kababayan. Ito ay unang yugto pa lang to, unang episode ng upload ni Engineer Berto. So nagbibideo reaction lang po tayo mga kababayan. Tuloy na po natin. Daw ang huling laban nila, baga huling mission nila mga kababayan. Matapos silang magretiro, ito ilalantad nila yung mga katotohanan kung paano sila nag-deliver ng mali-malitang basura. At sasabihin din dito kung ano ang nangyari kay Sergeant Orly Gutesa mga kababayan. Magandang umaga sa inyo lahat. Mag-umpisa na po tayo, pero uuwi natin ng rain. Diba nilalagay yung mga... Ako po si Orly Gutesa. Nakilala niyo ako noong 13 years ago. Tungkol sa PIDA Fiscal. Yung Napoles scam. Kami po ang nabulga sa bilyon-bilyon na account. And that was 13 years ago. At akala namin ay mag-mic. magkakaroon ng pagbabago ang ating mga opisyal sa gobyerno. Ngunit makalipas ang 13 taon,
yung bilyon-bilyon na ninanakaw noon ay umabot sa trilyones ngayon. Nasadlak tayo sa mas mabigat na problema. Napanood natin lahat ang mga ipinahayag ni dating Master Sergeant Orly Gutesa sa Yan, nakita nyo mga kababayan, nilalagay nila yung mic nila, no? Pero mamaya, tatanggalin nila yan. Itatanggalin nila yan pag isisiwalat na ni Attorney Baligod yung yung mga tungkol sa mali-malita. At sinabi niya rin dito na damay rin ang mga malalaking media outlet. So hindi ko nababanggitin yung kung sino mga media to mga kababayan na. Pero tatanggalin nila yung mga mic nila. Hindi ko alam bakit tinanggal nila mga kababayan. Yun yung nakakagulat. Senado. At nakita natin kung paano trinato ang isang taong nagnanais lamang na ibahagi sa ating sambayanan ang kanyang nalalaman tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakita rin natin Ganyan naman. nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Sa ngayon po ay ang mas mabigat nating problema ay yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. Ang mga institusyon natin ngayon na ipinatayo para pangalagahan, arugain ang mga Pilipino ay hindi na natin mapagkakatiwalaan. Makita naman po ninyo, there is a crisis of integrity in the executive. There is a crisis of integrity in the legislature. And if you have listened recently to the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan.
Let me respawn in Rome, please. Ito na mga kababayan. Spawn straight into an empty wasteland. First priority, set. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan. Si Benny Bulontate. Si Johnny Budwan. Si Rodante Orbillo. Rainy Boy Julian. Christopher Esquivel. George Villalon Jr. Romeo Romel Bobares. Gil Navidad Jr. Anselmo Taberdo. Walter Manalansan. Jolly Cadiao. Romel Galapon. Cecilio Laroder Jr. Bernard Gugban. Crisani Dado. At Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon Oh, may 12 dahil pa. sa mga personal na rason. Ang Ayan na. dalawa Ayan, tatanggalin nila mga kababayan. meron silang Ayan, tinanggal nila yung kasama mic sa nila. buhay na nagtatrabaho Tanggal pa sa nila isa-isa. gobyerno at Ayan, itong mga media na ito, no, parang namimili lang ng mga gustong ibalita. Talagang hindi nila ibabalita nito. Ito mga kababayan. Kasi tatanggalin nila yung mga mic nila dito. Tingnan nyo. meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch. Second At batch lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit at kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kaban ng bayan ay Ba't kaya nila tinatanggal, mga pwede kababayan? nating ilarawan sa proseso ito. Pinagtatanggal nila. Marami pong Ba't nila pinagtatanggal mga kababayan? Yun yung hindi ko maintindihan. contractors sa buong Pilipinas na Ubus dyan. Tsaka ayun sa huli, ang nagtanong lang dito, si Eden Santos ng Net25. Wala talaga. Di ko maintindihan mga kababayan. Parang ayaw rin nilang malaman ang katotohanan tungkol sa likod nitong mga nangyayaring corruption dito sa flood control scam, no? Hindi lang flood control scam, pati yung sa ICC investigators isisiwalat din dito kung paano binigyan ng pera at kasabwat si Trillanes mga kababayan. So pakinggan nyo. Pero wala yun dito sa part na to. Sa mga susunod na part tatalakayin natin. napromesahan ng proyekto at Ayan, oh. hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City.
at daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee, si Ginoong Zaldico, na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Grabe, no? Grabe. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa Ayan, no? May picture mga sa pagbilang nila ng pera. Matindi dyan. Ang Picturean susunod din nila ang po- bahay ng mga politiko. Sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Alam ni nanay na ang Colgate Maximum Cavity Protection ay may up to 24-hour cavity protection. Ang bago sa Jollibee Yum Burger, size up ang beef patty, add up ang dressing. 45 pesos pa rin. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa ating na tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano. Naku, aeroplano ang ginagamit. Gumagamit din sila ng helicopter. Helicopter din gumagamit. At ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay
ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, Nako, ayan na. yung Kaya pala tinatawag tinanggal. nating mga Kaya pala mga kababayan, tinanggal yung mga mic. Ulitin natin. bahay ng mga ilang nasa media, Ayan, ilan sa mga media daw. yung tinatawag nating mga media operators. Media operators. At ganyan mo sila mag-deliver. Ayun, may picture yan. May mga tabon ng yung mukha. Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa po iba na katulad nito mga larawan. At dito sa taas na larawan ay pinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Yan mga kababayan, yan po yung part 1, no? Part 1 pa lang po yan. Wala po yung sa mga may sinabi pa dito yung about di umano sangkot din. Nag-deliver din daw sa Paway, sa Malacanang, pati yung sa ICC, kung paano binayaran. Isiniwalat din po dito. So, talakayin natin sa pangalawang video mga kababayan. So yun, mag-comment po kayo mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Mag-like and subscribe kayo sa ating YouTube channel. At pa-subscribe din po sa Engineer Berto mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.